Dabarkad, bago ka magpatuloy sa panonood mo, mag-subscribe ka muna. I-click mo yung bell button para lagi ka No judgment. Loading real stories to life. Love and share. Wherever you are, it's time to connect. Bauer Judgmental. Pakikinggan niya ng buong mundo dito sa Bauer Judgmental! Ito na unang mag-reflect ng kanyang storya ang Dabarkads na tumanggap ng hamon ng hulaan. Ito sa Ako nga po pala si Louie Tapno ng Magalang, Pampanga, isang senior high school and college instructor. At ang mapapanalunan ko po ay pagtisis sa aking masters at para finishing ng ating master. Ito na sa Dabarkads, college instructor mula sa Magalang, Pampanga, Louie Tapnio. Hello, Louie. Hi, sir. Hello. Hi, Prof. Hello po mga Dabarkads. Professor siya. Hindi ba brother? Ha? Brother. Iba yun. Bro, gusto mo, hindi mo yung mapapadeliver joke na yan hanggat walang sayaw. Ano si brother? Wala, okay na. Ikaw ba, Prof? Judgmental ka ba? Hindi po ako judgmental na tao po eh. Yung minsan lang po. Pwede na rin yan. Pwede na rin. Ano sasabi mo sana? Sinabi niya minsan lang daw. Umamin din. Pero pwede na rin yan maging judgmental paminsan-minsan. Gawin mo yan dito ngayon dahil naghihintay ang jackpot prize na 100,000 pesos! Pwede mo nang simulan ng paninipat. Here we go! Kilalanin natin sa letter A. Hello po. Ako po pala si Monica Cristia A. Sausal from Antipolo City. Naniniwala po ako sa kasabihan na, if the plan doesn't work, change the plan but never the goal. Oh! Ganun! Thank you very much. Letter A. Ito naman, si letter B. Hello po, Dabarkads. I am RJ Navarro from Marikina City. At naniniwala ko sa kasabihan na ang tunay na kasiganahan ay hindi nababase sa rami ng kayamanan, kundi sa kasiyahan. Correct naman yan. Tama. Ang yayaman ng kasabihan. Dito naman tayo kay letter C. Hello, Dabarkads! Ako nga pala si Clarice House sa Daramil, taga Marikina City, at naniniwala sa kasabihan, just always do your best and God will do the rest. Amen. Totoo yan. Hindi kami mag-argue dan. Tinanong naman natin si letter D. Isang siksik, klik-klik at nag-uumapaw na mabiyayang araw, Dabarkads. Ako nga pala si Romel Jan Lampas Aballe from Pasig City, naniniwala sa kasabihang ugaliing bilangin ang ating mga biyaya, atin itong ipamahagi sa ating kapwa upang tayo ay laging masaya. Yes! Positive! Thank you very much sa ating mga choices. Eto, Louie, nakilala na natin sila. Simulan na natin ang Round 1! Sir Louie, base po sa kanilang pagpapakilala na po sa tingin nyo, ang tanong sa round 1. Parang siguro sino-sino po sa kanila yung mga nag-success recently. Parang sa tingin ko ganun po yung tanong. Sino-sino sa kanila ang nagtagumpay sa saang bahagi? Palay mo. Sa anong larangan? Sa pag-ibig? siguro sa trabaho po. Sa trabaho. Sa career. Oh, sino-sino sa kanila ang wagi sa trabaho? Mhm. Pero ito na, ang tanong! Sino-sino sa kanila ang teacher na first time magturo ng face-to-face class this year? Okay? So, ibig sabihin, sila yung mga bagong teachers, bagong guro nung kasagsagan ng pandemya. So, online or modular lang ang kanilang pagtuturo. Ikaw ba, Professor Louie, nag-face-to-face ka na ulit?
recently po, nung wala pa pong pandemic, sa senior high school muna po ako, nung face-to-face. Face-to-face Pero yun. college po, hindi pa po ako nakakapagturo ng face-to-face. Pero college na po tinuturuan nyo ngayon. College and senior high school po. Well, Louie, yan ang ating tanong. Isilang choices, eto na. Kailan po kayo sorry. Kailan kayo mag-face to face? Blended learning po muna. Paano ba yung blended and hybrid, sir? Paano Yung po may yung... mga araw na pumapasok, tama ba, Prof? May mga araw din na home lang. Online, modular. Ano-ano po yung mga araw na pumapasok? Ipakilala mo na sila, sir. Hindi, eto na, sir. Ang inyong mga pagpipilian. Letter A, si Ma'am Monica. Sa letter B, Teacher RJ. Sa letter C, Ma'am Clarice. At sa letter D, si Sir Romel. Louie, ngayon pa lang may 50,000 pesos ka na pero bawat maling sagot mo, may katumbas na halaga yan. Meron siyang minus 10,000 pesos. Naku po, ang thesis mo. Sabi mo, Louie, gagasusin mo yung 10,000 yan. Louie, para sa thesis mo sa masters mo. Biology pa naman yan, medyo magastos yan. Kaya, pag-ingatan mo yung 10,000. Minus 20,000 pesos. Naku, hindi ko maalala kung ano yung sinabi mo isa. Sabi mo, di ba, magnanegosyo ka? Ay, may mga rent to own ka na di ba, Louie? Ang ganda ng negosyo na yun. Pag pinagpatuloy mo yan, lalaki yan. Good luck sa'yo sa negosyo. Gaano kalaki? Basta lalaki yung negosyo. Excuse me. Ay, okay na po. Protect your money, Sir Louie. Good luck. Alright, Louie, pili ka na ng dalawa. Yung una mong sagot, yan ang magiging final judgment mo. Are you ready? Yes po. Alright. 10 seconds starts now. Letter A and letter C. Si Monica at si Clarice. Tama nga ba? Si Monica, si Monico. Bakit? Ba't sila ang napusuan mo? Yung mga kasabihan po kasi nila parang I think related po dun sa question kumpara po dun sa dalawang choices po natin. Letter C ang pinili ni Sir Louie. Okay. So, letter B, pwedeng maupo muna, RJ. And letter D, Romel, upo ka rin muna, please. Upo po muna. Ang mga pinili, si letter A and letter C. Dito muna tayo kay Ma'am Clarice. Ma'am Clarice, ikaw ba ang tamang sagot? Ang 50,000 pesos. Ma'am Clarice, kayo po ay first time na magturo ng face-to-face. Yes po, first time magturo kasi inabot po ako ng pandemic year 2020. Then, ang naging ginawa na lang po sa mga bata is modular. Yun po yung naging way ng pagtuturo po noong 2020. Ano pong level ang tinuturuan ninyo? Grade 2. Grade 2 po yun sa picture? Apo, yun Baka po yun. nanay. Nanay. Guardian. Home visit po. Sorry. Nag-home visit po ako noon. Kayo po ang nagdadala ng module sa kanila? Yung ibang parents na hindi makakuha po ng modules is pinupuntahan ko po sa bahay para ma-encourage naman gumawa po or mag-aral yung anak nila kasi alam ko po yung mga parents nitong pandemic na nagdaan is madaming problema, tapos yung iba walang trabaho, hindi nila maintindi po yung anak nila. So ako po yung pumupunta sa bahay nila para dalhin yung module, then ini-encourage ko po sila na tsagain po yung way po ngayon ng pag-aaral. Para consider pala siyang frontliner. Frontliner talaga. Oo. Ano po, Ma'am? Frontline. Basta pumiyok ako. Ayun, yun na nga. Speaking of, yun, kanina nabanggit nyo yung difficulty ng magulang sa pag-cope. Yes Diba? po. Not only the students, but the parents have a difficult time of in learning yung bagong way of schooling. Yes, Ito na ngayon. After 2 years, after makasanayan, may adjustment na naman ba? Dahil Yes po. face-to-face?
dahil grade 2 po yung hawak ko, so first time din po ng mga bata na magpe-face-to-face kasi ang nasimulan po nila is pure lang po modular lang po. Then ngayon po is first time nilang magbabalik, so eto na naman kami sa iyakan, tapos pilitan, pumasok, ganyan. More on encouragement sa mga bata para pumasok talaga po sila. Tapos back to basic po kami kasi syempre medyo hirap po yung pinagdaanan po nila na pure module lang po last time. Paano nyo minomotivate ngayon yung mga estudyante? Kasi experience, yung kinukwento ni Ma'am Clarice kasi nangyayari rin sa amin, sa household namin, because after our kids have gotten used to online learning, yun ang hirap i-motivate. How do you motivate them? Hinihikayat ko po muna silang pumasok, then pinapakilala ko, ayan, meron tayong mga bagong classmate, may makakausap na kayo, unlike pag nasa bahay kayo. Kaya sana mas ma-encourage kayong pumasok ngayon, dahil andito na si teacher, matuturuan na kayo. Pwede mo ibigay yung address mo kay Ma'am Clarice. Para ma-motivate. Ma-motivate yung mga bagets namin. Pero ilan po yung yung going back to sa pandemic state, no? Ilan estudyante yung naka-assign sa inyo or per teacher? Madami pa rin po, nasa 35. Tapos ngayong face-to-face is 40. Ibig sabihin po ng 35 household, pinupuntahan niyo before? Hindi naman po. Yung mga hino-home visit ko po is yung mga hindi po talaga nakakapagsagot ng module or hindi po nakakakuha ng module sa school. So ako parang pinupuntahan ko sila, parang inaalam ko po yung dahilan nila kung bakit ba hindi sila nakakakuha ng module, bakit hindi nakakapagpasa ng module. Nandun po yung chance na pagbibigyan ko po muli sila kasi nandun yung part na naiintindahan ko po sila bilang magulang na naghahanap sila ng trabaho dahil nga nag-pandemic, nawalan ng trabaho, hindi nila maasikaso yung anak nila. So, Ma'am Clarice, yun po ay initiative ninyo. Hindi po kayo instructed ng school Hindi na. naman po. Ay, ang galing. Ano yun? bayani. Beyond the call of duty. Yes. Ayun. Kayo po ba ay meron ng anak? Opo, meron na po. Ang anak ko po is 3 years old. So hindi pa nag-aaral, siyempre. Summer class, ini-enroll ko po para meron po siyang pakikipag-socialize sa ibang bata. Which one do you prefer? Yung homeschool or yung... Hindi po. Face-to-face po. Which is tuwang-tuwa naman po yung anak ko kasi ngayon lang siya nakahalubilo sa mga ibang bata. Kasi pandemic baby din po siya. Opo. Si daddy ba yung nandun sa picture? Opo. Sana sinama mo siya. Andyan po siya. Oh my God! Andyan po siya. Ayan. Nahiya ka ngayon. Nasa audience po. Lastly na lang, no, bago namin kayo bitawan, Ma'am Clarice, pinag-uusapan natin yung mga estudyante. Paano naman po kayo mismong guro? How do you motivate yourselves na eto na, yung bakbakan tunay na? Ayun po, gaano man kapag pagod na pagod ang isang guro, nandito pa rin kami para pursigihin ang bawat bata. Sa dami ng seminars, sa dami ng gawain sa school, syempre sa pagbabalik nila, inihahanda namin yung classroom, maging malinis, yung safety protocol, ayan, kahit gaano kami Ano po yung ginagawa? Siyempre, nagtuturo po kami ng mga upuan para sa pagbabalik ng bata. Makita nila, ma-motivate sila na, uy, ang ganda pala ng classroom namin. Sa way na yun, parang araw-araw silang papasok, magugustuhan nila yung kaaralan na makitang malinis. Ligtas pala kami dito, gano'n. Yun po yun. Parang may nilulook forward sila. Opo. Thank you, Ma'am Thank Clarice. you. Sana marami pa kayo ma-motivate. And Anong maging subject kayo niya? All subject po. O pag grade school, di ba madalas school. din? All subject. Thank you po, Ma'am Clarice. Asa na po yung asawa po ninyo nga pala dito sa... Pwede po pakitaas Saan po yung na? kamay? Yung asawa po ni Ma'am Clarice. Ayun. Okay Ito, po. enjoy. Dito na tayo, letter D. Tayo, Romel, please. Hindi kanya pinili. Tama ba siya? Sakit naman ang tanong mo. Buti na lang pala, hindi ka napili, Romel. It's not. Minus 20 si Professor Louie. So, ikaw, Romel, paano ka naman? Nag-teach ka rin nung nag-teach ka pa rin naman nung pandemic. Yes po. Nagtuturo po ako sa San Lorenzo Luis Senior High School from SDO Pasig. Shout out sa aming mayor, Mayor Vico Soto. Hi, Hello Mayor po. Vico. Hi. Hello, Tapos, Mayor.
Bumalik ka na rin sa sa face-to-face. Opo, nung bago po matapos ang school year 2021-2022, nagkaroon po kami ng limited face-to-face classes. Ay, mas nauna kayo. Ano po ibig sabihin ng limited face-to-face Limited face-to-face, parang pilot testing siya kung paano na yung gagawin kapag nag-back to face-to-face class na. So initially, meron na kaming mga idea kung ano yung mga gagawin namin this coming school year 2022 to 2023. Like yung position ba ng mga silya. Yeah, paano po yun? Yes, one seat apart. No? Tapos, kahapon, di ba, nag-start na yung klase kahapon. So, meron kaming set A and set B na klase. So, set A, sa school namin, ang ginawa, papasok lang sila every Monday and Thursday. Tapos yung set B namin, pumapasok sila ng Tuesday and Friday. Yung set buoy. Yung set buoy, kailan po pumapasok? Hindi mo mapasok ang set buoy. Okay. Parang nag-e-exam. One seat apart. Yes, Ganun. one seat apart. So, Yung ngayon hirap talaga kumopya iwas nun. ang kopyahan. Walang kopyahan. Pero ikaw, Teacher Romel, matagal ka ng teacher. Yes, this is my 10th year. Kaya hindi siya hinahanap natin kasi hinahanap natin, nag-start mag-teach nung pandemic, tapos first time mag face-to-face. So naranasan mo na yung face-to-face Yes dati. po, opo. How different was it? Nung mag-pandemic na puro modular na online. Yung pagkakakilala doon sa estudyante and the connection itself, ibang-iba. Kasi kapag nakakasama mo yung mga estudyante mo ng face-to-face, meron face-to-face interaction. Then, nade-develop yung isa sa mga pinakamahalagang 21st century skill na communication. Rather than kapag nasa online ka, katulad nitong last 2 years, di ba? Synchronous class, but you cannot force your students to open their camera. So, hindi mo alam minsan Kung nakikinig ba talaga sila. Although ngayon, meron pa ring mga naka-blended dahil nga set A, set B muna as per the DepEd order of our new DepEd Secretary. So, that's the proper term, blended. Blended. Blended Iba pa learning. sa hybrid. Saan yung galing yung hybrid? Pwede rin naman po yung hybrid. Parang it's a combination rin naman ng blended and the Yung pong sa, sa teacher, sa inyo po, syempre, one seat apart, mas lakasan ba yung boses nyo? Mas malaki big movement? Parang dapat May ganun ba? Ako May kasi mic? parang may speaker ako sa loob ng katawan ko. But we are very much fortunate sa aming division office. Nagsusupply sila ng speaker with microphone. Okay. Merong mga May ganon. And of tulong. course, may Hindi laptop hard. din. So, saan ka pa? Di ba? May pa-laptop din. Yes, we are very much pampered naman to the point na talagang ikaw na lang bilang guro talaga ang magfu-fulfill ng duty mo as a teacher. Ay, ano nga pala tinuturuan mo muna? Elementary? I am High teaching school? senior high school, grade 11 and grade 12. Naku, malalaki na yun, no? Yes, kaya 'di ba, they have their own decision in life. Minsan mahirap ng espelingin, pero syempre depende pa rin 'yon sa iyong Yan yung mga strategy. nagrarason, no? Yes. Ano pong Marunong subject? na mag-alibay. Ano pong subject? I am teaching mathematics and research. Wow! math. Ang talino mo, Teacher Ay, Romel. Mahirap yung math. One coming from Alan K. Ay, Ang galing sa math. Yes. Hindi kami na... Paano? What is the square root of 49? Seven. Sige, Teacher Yes. Romel, thank you. And good luck pa sa mga Thank you susunod very mo pang much and nice classes. meeting you all. Pa-picture mamaya. Oh, sure. Yes, thank you. Thank you, kami sir. shout out. Ano? Dapat may shout out. Shout out kay Jowa Pao. Hello. Kay Ryan. Lagi namin kompleto ko kasal-kasali kasalo sa kasakal. Ang inutong potsero ni Juday. Thank you, Teacher Romel. Thank you, Thank you, Teacher Thank you, Romel. Ma'am Alan and Ma'am May. Oh, legit. Legit Legit, lover ka. legit na Oo. meron Alam lahat ng kaganapan. Up, dito tayo sa letter A. Ay, pinili niya yan. Si Ma'am Monica. Tama ba si Sir Louie na pinili? Si letter A. Si Ma'am Monica. Tuloy mo yan. Parang nakita ko sumakit yung ulo mo doon. Finals.
10,000 10,000. Okay lang yan. So, Teacher Louie, may 40,000 ka pa. Bawi-bawi. Hi, ma'am. Monica. Hello po. Ano po kailan po kayo nag-start magturo? Ano po, 2017 after ko pong graduate. Ano po tinuturuan nyo? Grade 1 po. Ayun, mga grade 1 po yan? Ay, hindi po. Yes. Ano ba? Ba't ganun yung mga picture kasi nasa sakto? Ilan taon po yung anong level po yung tinuturuan nyo sabay? Ano po yun? Actually, yun po ay peer Teaching. teaching po siya. Nito lang, division level demonstration teaching po siya. Nitong August 12 lang. Sa mga teacher din yun? Yes po, mga teachers din po sila. May seminar lang po kami about content critical. Ma'am Monica, nung kasagsagan ng mga lockdown, kausap namin yung mga guro. At ang sabi nila, yung workload, napakabigat kasi ang daming inaasikaso. May physical, may digital. Ngayong face-to-face na, kayo po, nadagdagan pa rin po ba ang responsibilidad or nabawasan? Ano pa din po, syempre po nadagdagan. Kasi nag-face-to-face, pero hindi siya yung normal na katulad nung dati. So, meron tayong mga protocols na kailangang sundin. Syempre, hindi naman lahat sa public na po kasi ako. So, hindi naman kasi lahat ng parent is kayang sumunod yun. So, syempre, as a teacher, ikaw po yung mag-i-strict doon sa mga bata. Then, remind lang po sa mga parents. Ano po yung pinaka-basic? Like, ang mga estudyante ba, do they need to wear face mask? Yes po. Actually, sa amin, required silang magsuot ng face mask kahit po vaccinated na yung mga bata. And required po silang magbaon ng extra face mask kasi every 3 hours po kami magpapalit ng face mask. Tapos, and mga teachers din, gano'n? Yes po. Kasi yun po yung sa interaction po namin sa mga bata. Alam mo, narinig, go main. Narinig ko sa radyo, required din sila talaga magdala ng baon. Yes po. Kasi wala po ang canteen, so hindi na sila makakabili. So nire-require po namin silang magdala ng tubigan nila tsaka ng baon. Pero yung tubigan po is yung reusable. Para mas less din po yung bilit sila ng bilit sa Canteen. Kaya nga parang medyo mahihirapan din yung mga magulang, no? Kasi parang extra gastos, extra effort, magagawa ka pa ng lunchbox, tapos magluluto. Hindi po ba mahirap yon na magturo ng naka-face mask? Nung naranasan po namin na mahirap talaga magturo ng naka-face mask kasi kulob siya. Tapos para kang hinihingal. And yung mga bata din, hindi sila sanay ng nakikinig ng naka-face mask. Kaya nga po, tawag dito, pinagsasabihan na lang din namin sila ng mabuti kasi po, ang grade 1 po ay hindi lahat ng magulang ay pinayagan nilang ma-vaccine ang anak nila. Eh, hindi naman po namin yun pinipilit sa kanila. But how do you, yun nga, paano nyo po i-explain yun? Kasi like sinabi ni Sir na ang hinahanap natin is yung, ano ba yun? Interaction na hindi mo nakukuha through online kasi nga mas malapit kayo sa isa't isa. Tapos, mata lang naman palang kita. So kami naman po, ang ginagawa po namin dyan, katulad po kahapon, ano po yan, tawag po dito, briefing pa lang po sa kanila na mga dapat po nilang gawin. Ang iniiwasan lang po ay group activity kasi hindi po sila pwedeng makipag-collaborate muna ng grupo-grupo sa mga bata. Kasi yun nga po ang iniiwasan namin. Kasi may interaction pa din sila. And although alam naman po namin na sharing is caring, pero nire-remind namin sa kanila na dapat po may sarili muna silang gamit. Kasi tawag po dito, baka po kasi sila ay, alam niyo na po yung virus. Yes, Hindi po sila allowed magpahiram, hindi din sila allowed manghiram. Pero nandun pa rin po yung values na sharing is caring. Ngayon lang kasing hindi pwede gawa po ng pandemic para lang din sa kanila. Parang ang hirap, no? Naiintindihan naman na po ng mga bata yung sitwasyon po natin ngayon na bakit kailangan nakamask sila palagi. Yes po. Naman po yun nakita naman na po nila yung naging sitwasyon natin after 2 years. Yung mga bata po kasi nang papasok ng grade 1 ay nanggaling sila ng pandemic. So, alam po nila na kailangan po talaga nilang magsuot ng face mask. Saka sa parents din po, takot pa din po ang mga magulang.
Wala nang listahan ng noisy. Hindi mo alam kung sino yung noisy. Nakatakip na. At hindi mo rin alam kung sino estudyante yung inaantok. Pag naghikam, hindi mo kita. Teary-eyed. Ma'am, alam namin na grabe pala ang struggle ng both teachers and students and the parents as well, di ba? So, good luck to us. Thank you, Ma'am Thank Mona. Thank you. Take care always. Ayun, si Eto pala. Teacher RJ pala Oo. naman. Teacher RJ. Teacher RJ, mga student kasi. Teacher RJ. Baby face. Teacher RJ, anong level ang tinuturuan ninyo? LM and high school po. Elementary and high school. Anong subject? Mathematics din po. Math. Okay, Teacher RJ, yung tinuturo mo, napaka-komplikado, mathematics. Yes po. Is it easier now to teach face-to-face than it was when it was online pa? Yes po, kasi nung online, ang hirap magsulat ng equation sa online. Sa yung pinaka-struggle ko. Walang black. Ang pagsusulat ng formula, fraction, mga symbols, hindi siya applicable sa online commonly. Wala siya sa keypad. Wala siya sa keyboard. So, ang ginagawa ko last time is I'm using paint, using mouse, nagdodraw ko. Sinusulat ko siya. So, talagang nasa teacher din kung paano mo ituturo yung topic na yon, which Right. is very complicated when it comes to online. Oo, puro equations pa. Sir RJ, ano po yung naging biggest adjustment ninyo from online to face-to-face? Ako, biggest adjustment ko is yung kaharap ko yung Ako kasi yung school namin is offering flexible hybrid or for short high flex. So, pwede kang mamili. Yes, may choices yung student if mag-face-to-face siya or mag-online. So, we still have online students while we're facing some students sa face-to-face. Oh, but how does that Simultaneous? Yes po, simultaneous. Okay. Pwede. Okay. So, online, tapos merong live. Pero ito yung iniisip ko pag ganyan. Ano yung kasi 'di ba yung pag nag-grade tayo, yung curve, 'di ba? Yung curve yan. Paano ngayon yung judging? Kasi iba ba yung grading system ng kapag nasa online at kapag nasa live? Actually, hindi. Ang ginawa namin, sa school namin kasi, so we have some trainings. Ito lang, kakatapos lang ng training namin. So, ang ginawa namin is kailangan namin mag-isip ng activity which is applicable online, at the same time applicable for the face-to-face student. So, same process yung reading, same lahat. So, ang pinagkaiba lang nila talaga is the modality lang nung gawa nila. So, magpapasa sila online, if online sila, if face-to-face, sa face-to-face. Parang reporting, parang mag-video sila if reporting, and then face-to-face, mag-report sila in front of the class. Parang ang daming ang trabaho para sa teacher din, ano? Oo. Complicated. Oo, kasi, alam mo, running ka for lalo na yung mga senior high. Running ka for valedictorian. Oo, very crucial and very critical yung mga counting points lang na. Oo. Hindi ba mahirap yung sistema or you're finding out pa lang itong taon na to? Ngayon, kasi kakatapos lang ng training namin, kinakaya naman sa amin. Dahil sa ang dami naming pinagdaanan na training, may mga mangingiyak-ngiyak ka na lang talaga, mapapaisip ka na lang, pero at the end of the day, makaisip ka rin naman ng solution for that problem, which is nagawa naman ng school namin, the help of our head, Ma'am Jennifer Vigil of Irving Hall School. Oh. Okay, Teacher RJ, good luck sa inyong Thank you po, pagpasok thank sa you. face-to-face. Lalo na ikaw, first time mo rin, ano? Yes. Good luck to you and your students. Kaya natin yan. Kaya yan. Thank you, Teacher RJ. Sir Louie, meron ka pang 40,000 pesos. Try nating doblehin yan sa round 2. Ito na, simulan na natin ang Round 2! Kailangan mo lang piliin ang the one para matay 2 ang pera mo. May bago May variation Okay, Professor Louie, ang 40,000 mo pwede maging 80,000 pesos. Pero, pag hindi mo napili ang the one, minus 10,000. Good luck, Sir Louie, ang
hahanapin niyo pong gawon ay naging varsity basketball. Uy! Wow, Ikaw, basketball Baro. player. Wow! Player, varsity. Okay. Louie, ang una mong sasabihing dawan, yan na ang tatanggapin naming final judgment. Now, if you're ready ka na? Yes po. Timer starts now. Naging varsity Basketball player. Number A po. A? A. Hey, Monica. Si Ma'am Monica. Ma'am Monica. binasketball ni Monica. Ay, yun ang binangyari ko. Binangyari ko ba yun? Bakit, Sir Louie? Ano pong pinagbasihan ninyo? Parang may ano po siya, yung may dating po siya sa basketball. Nakakalaban nyo na po ba siya? Sa Hindi naman. Kung varsity hen. Baka sa liga eh. No? Okay? Ay, alamin muna natin baka si T. Romel! Hindi ba ikaw ang the one? Sweet mo doon. Okay, dito naman tayo kay Teacher RJ. Teacher RJ, tama nga ba si Louie na hindi ikaw ang the one? Now we are down to two. Ala. Two ladies. A and C, si Monica at si Clarice na lamang ang natitira. Sir Louie, bibigyan po namin kayo ng chance. Pero nasa sa inyo naman po kung magsistick po kayo sa inyong original choice or magpapalit po kayo. Pero no pressure, Sir Louie. So, ready na po? Just asking for a friend. Just saying. Asking for a friend. What we mean by no pressure is bahala ka. Basta po nasa sa inyo lang. Ito po, everyday naman po namin ginagawa, sir. Ready? Your timer starts now. Pwedeng mag-stay, pwede rin magpalit. Pag-isipang mabuti, Sir Stay Louie. na lang po. Okay. Okay, so Louie, you've chosen to stay with your original choice, si Monica. Bakit? Sorry. Sayang. Alamin na natin. Teacher Monica, ikaw nga ba ang Sayang. minus 10,000 pesos? Thank you, Teacher Monica. 30,000 pa din naman. Clarice! Ma'am Clarice, kayo po ay naging varsity. Yes po. Until now, nagbabasketball pa rin ako. Position, anong position? Tres po or dos, ganun po. Aba. Yes po. Galing. Intercolor, interbarangay, ganun po. Ooh. Galing. Ikaw pala tong athletic. Thank you, Teacher Clarice. Congratulations pa rin, Sir Louie, dahil mag-uwi kayo ng 30,000 pesos! At maraming salamat sa mga Dapper Cats na nakasama natin today. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you very much, teachers. Sa mga teachers na patuloy sa kanilang serbisyo, lalo ngayong back to school na, saludo po kami sa inyo, mga ma'am, sir. Daming gagawin nila, no? Oo, totoo. Sa mga students naman, mag-aral mabuti at laging makinig para safe tayong lahat. Correct. Marami rin silang gagawin. Yes. Bawal judgmental!